Samantala, sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang may tuturing ng suki ng ating programa, si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, Johnny Bañez po, good morning. Live na po tayo DWIZ, Aliw Channel 23. Sen? Good morning, John. Good morning at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating lahat. Kamusta po ang tulog? Nakabawi na po ba, Senator? Okay yung tulog natin ngayon dyan. Okay. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa muling pagkakataon, Senator De La Rosa, na makahuntahan kayo. Regarding sa ilan pong ikangay issue na bumabagabag or bumagabag sa ilang mga kababayan natin, lalo na sa mga lehitimong nagmamay-ari po ng baril. Bilang dating Chief PNP at shooter at gun enthusiast, ano po ang reaksyon nyo dito sa sinasabing physical accounting at verification ng PNP sa Magit 2000 Type 5 gun owners sa bansa? Senator De La Rosa. Well, sa akin, kung yan ay pagpapatupad ng kanilang mandato, wala sanang problema sa akin yan. Pero kung ang purpose yan talaga ay para magkakaroon tayo, kasi alam natin, forthcoming ang elections, di ba? Opo. Yan naman ngayon, nag-stick to tayo sa baril dahil forthcoming ang elections at gusto natin na peaceful ang ating election. Mm-hmm. So, kung yun ang purpose nila, dapat huwag silang tumutok. Ang PNP should not train their efforts, energy and resources dito sa mga law-abiding gun owners. Mm-hmm. Doon sila tumutok dapat sa mga non-law-abiding citizens who are capable and who are potential perpetrators of election-related violent incidents. Apo. Yung mga loose firearms ang tutukan nila dapat. Mm-hmm. Kung yan ang purpose nila, dapat doon sila nakatutok. Kasi rarely naman talaga, if not, wala pa nga tayong record na nakita na yung license firearm ay ginamit sa violence. Apo. Actually. Kung meron man, wala pa ako nakita record, pero kung meron man, napakaliit siguro. Pero most of the time, ang ginamit sa mga krimen ay yung mga loose firearms. Opo. I agree with you. Doon dapat sila nakatutok. Yeah, doon dapat sila nakatutok. Opo. Agree ako dyan sa iyo, Senator De La Rosa. At saka isa pang bagay na siguro dapat idagdag ko lamang, yung sa mga tinatawag na private armed group, di po ba? Kasi yun ang kadalasang ginagamit o nagagamit ng mga politiko sa panggugulo sa mga eleksyon, di po ba, Senator? Yes, yun nga. Instead of doon sila nakafocus sa mga ilang milyon ba? Ilang thousands o milyon na mga registered gun owners, sayang yung effort nila. Doon sila magtutok. Dapat mag-conduct sila ng mga intelligence-driven operations, yung mga focus operations against sa private armed group at itong mga sindikato, criminal elements. Sindikato at kilala natin. May intelligence ba tayo eh. Alam natin na mga hitman, yung mga hitman na ginagamit during elections. So, yun dapat sila nakatutok para hindi masayang ang ilang effort. So, ano makuha nila ngayon dito sa kakaikot sa ilang milyon na, more than million na mga gun, registered gun owners. Kahirap na trabaho yan, kung totoo sila. At hindi very tasking on their part at very inconvenient on the part of the gun owner. Kasi isipin mo, nagtatrabaho ka o uwi ka pa sa bahay mo kasi mayroong mag-inspection sa baril mo. Yes, Hindi, tsaka, di ba, Senator De La Rosa, kaya nga po mas hindi na yung pinaigting na mas higpitan ang pag-a-apply at tsaka tawag dito, yung pagbibigay ng mga dokumento sa mga lehitimo, para talagang ikangay madali ng matetrace ang mga ito. Tapos dito ka pa magfo-focus ngayon ng inspection, di ba parang doble-dobling na po yun, pahirap na po yun sa mga lehitimo at responsabling nagmamay-ari ng baril sa bansa, Senator? I agree with you dyan, I agree, Hindi porket civilian ako ngayon, hindi na ako police, ay dito ako mag-agree sa atin. Pero kahit na kung just in case, ako ang chief ngayon, ang gagawin ko talaga yung
naiisip ko na mas epektibo na pamamaraan para maiwasan yung mga election-related violent incidents kung saan ang gagawin natin, doon tayo makatutok sa mga masasamang tao, huwag dito sa mga mababait na tao, mga law-abiding citizens na mga gun holders. Apo. Actually, Sen, with your indulgence, nung nakita ko nga sa SOCMED itong hakbang na ito ng PNP, majority po ng nag-react kumbagay kontra dito sa hakbang na ito ng PNP dahil ang dami nilang katanungan What if daw po na, siyempre, kagaya binabanggit mo, nasa opisina, yung iba nasa abroad, anong gagawin? Lalo na wala namang ipinagbilin at wala namang alam sa baril yung mga kasama sa bahay nung registered gun owner. Oo, hindi mo talaga ma-delegate sa ibang tao yan kasi sa iyo nakalisensya yan, di ba? Hindi mo pwedeng pabantayan sa ibang tao. So, itago mo talaga sa safe yan. So, uwi ka pa, galing OFW ka, uwi ka pa dito para magpa-inspeksyon. Otherwise, baka hindi ipaparenew yung license mo pag magre-renew ka na. So, very inconvenient sa ating lahat. Apo. Alright. Ibang issue naman po with your indulgence, Senator De La Rosa. Ikaw galing ka rin siyempre sa institusyon na to. Yung pong binabanggit na streamlining ng mga general na mukhang kahit pinag-aaralan ngayon ng DILG. Senator, reaction nyo po dito po, please. Yes, sabi ko kahapon sa confirmation sa aming commission of appointment doon kay Secretary of Interior and Local Government, si Secretary John Vic Remulla, wala akong problema dyan sa streamlining. Lahat tayo ay gusto magkakaroon ng lean and mean fighting machine na PNP. Yan ang gusto natin. Pero we have to understand na unlike the Armed Forces of the Philippines, ang PNP ay iba po ang kanyang... The Philippines is mission-based. Meaning, yung kanilang ay nakabase sa mission nila. Kung ang mission nila is to protect the territorial integrity, over the years, yun palagi ang mission nila. So, naka-fix na yung kanilang strength. Apo. Unlike sa... Sen? Nako, nawala. Sen? Okay. Balikan natin kasi magandang issue ito Kasi I agree na kumbaga may mga general naman talaga na parang naghihintay na lang kaninang retirement at yung iba naman wala nang pwesto. Pero ano pa rin kumbaga meron pa rin silang Andiyan na ulit? Sen, go ahead. Nawala ka po kanina. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah. Klaro na dyan, klaro? Apo, malinaw ka na po ngayon. Sen, go ahead. Na, okay. Yung sabi ko nga, malaking diferensya ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Philippine National. Apo. Yung Armed Forces of the Philippines is a mission-based organization. Apo. Meaning, yung kanilang strength ay naka-anchor sa kanilang mission. Kung ang mission nila is to protect or to secure the territorial integrity, over the years, hindi yan nagbabago. So, ang kanilang strength, naka-fix yan. Hindi yan nagbabago. Unlike sa Philippine National Police, it is population-based. Apo. Meaning, kapag lumalaki ang population ng Pilipinas, lalaki rin ang strength ng Philippine National Police. So, ang ating standard na sinusunod ngayon na more or less is to 500 Apo. ratio. One police to 500 civilian. 500 civilians. Apo. So, kaya tayo palaki ng palaki ang PNP dahil palaki ng palaki ang population. So, commensurate to the growth of the PNP ay yung number naman ng star ranks, yung mga generals, dadami at dadami rin yan. So, sabi ko nga, wala akong problema. Wala akong problema kung gusto nyo gawing lean and mean fighting machine ng PNP. Pero sana, huwag masyadong drastic. Apo. At tingnan rin ninyo yung moral and welfare ng ating kapulisan. Apo. Dahil kapag tinanggal niyo yung mga general position na yan, marami, yung isang police pag-graduate yan sa academy, ang motivation niya
towards the end of his career is makakuha ng star na maging general siya sa bandang dulo. Opo. At pag tinanggal ninyo yung kwan na yan, yung kanyang ambition, yung aspiration na yan, baka mawala na motivation yung police na magtrabaho. Kasi wala naman akong hinahangad. Hindi ba ko pwede mag-general dito? Kahit anong trabaho ko, yung aking professionalism, walang pupuntahan. Hindi ko mag-general. Ganun ba? Ganun ako. So, sana, yung moral and welfare ng ating kapulisan ay tingnan rin nila. Pero Senator De La Rosa, aminado ka naman din, maski nung nasa uniforme ka at hanggang sa mga oras na ito, marami rin naman pong bilang ng general na wala naman pong pwesto. Di po ba? Tama ba? Yung mga walang mga pwestong general na nag-floating. Yung iba naman noon is hindi ka man ma-promote na general kung wala kang posisyon. Ang position-based man yan ang pag-promote. Okay. Yung mga kaso na mga general na floating, yan yung mga may mga administrative cases. Yan yung mga napailan ng kaso, kaya tinload sila, tinanggal sa posisyon. Pero from the start, hindi ka pwede mag-general kung wala ka pwesto. Okay. Kailangan may pwesto ka talaga. Hindi porque umabot ka ng ganitong taon, ganitong kahaba sa serbisyo mo, kailangan mag-general ka na. No, hindi yan. Kailangan makapwesto ka ng isang position that calls for a general position para bigyan ka ng ranggo na general. Ganun ang sa PNP. Alright. Pero ang isang malinaw naman na binanggit ng kalihim ng DILG na hindi naman daw po itong mamadaliin at hindi naman po biglaan ang gagawin. Kung bagay pinag-aaralan pa po at actually, kumukonsulta pa po sila sa mga eksperto hinggil sa sinasabing hakbang na ito, Senator De La Rosa. Alright, nasa inyo po yung pagkakataon, Senator De La Rosa, karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan with regard dito sa dalawang issue na itong tinalakay po natin, Sen. Yes, yun lang dyan. Since the PNP is the regulator ng firearms, sana magkakaintindihan ang mga gun society, no? Yung mga nasa industriya ng firearms at saka yung Philippine National Police para hindi pa sayang yung kanilang effort, yung kanilang resources ganitong hakbangin. At doon naman sa issue ng Philippine National Police, tama po yung sinabi ni Secretary na it will take time pag-aralan nila. And in fact, dadaan pa yan rin sa legislatura para magkakaroon ng legislation. Dadaan pa rin yan sa amin. Pagdidebatehan pa rin yan sa Kongreso. Alright, Senator, bago ako magpaalam, ako'y maglalambing kung okay lang sa'yo. Pag may nakaschedule ka naman na firing, baka pwedeng isama mo naman ako kasi gusto ko maging kagaya mong isang sharpshooter. Sige dyan, kung bakante ka, text mo lang ako. Weekends. Pag weekends, putok tayo. Ay, tama-tama, pag weekend, mas maluwag ang schedule ko. Sen. Sige dyan. Sige na, Sen. Maraming salamat. As always, bukas po ang programa Timpilang ito para sa ikangay update sa inyong side. Maraming salamat. Good morning. Salamat. Good luck, Sen. Good morning. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.